Magandang umaga po na mga kapatid ko. Magsimula tayo ng pagbubulay-bulay ngayon. Ang Biblia binibigyan para sa atin ay Exodo Kabanata 4, talata 1 hanggang 5. Sino ako? Ito na pa magandang pagbulay-bulay ngayon. Nagtanong si Moises, paano po kung hindi maniwala sa akin ang mga Israelita o makinig sa sasabihin ko? Pagka sabihin nila na hindi kayo nagpakita sa akin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, ano iyang hawak mo? Sumagot si Moises, baston po. Sinabi ng Panginoon, ihagis mo sa lupa. Kaya inihagis ni Moises ang baston at naging ahas ito. Natakot si Moises, kaya napatakbo siya. Sinabi sa kanya ng Panginoon, huliin mo ito sa puntot. Kaya hinuli ito ni Moises ang muling naging baston. Sinabi ng Panginoon, kain mo ang himalang ito para maniwala sila na ako ang Panginoon, ang Diyos ng mga ninuno nilang sina Abraham, Isaac at Jacob ay nagpakita sa inyo. Amen. Sino ako? Ito ang pamagat na magkwento ngayon. Nakatitig si Kijombo sa liam ng apoy habang namumuni-muni tungkol sa kanyang buhay. Ano na ba ang mga nagawa ko? Wala pa masyado. Bumalik siya sa lugar na kanyang kinagisnan at nagtrabaho sa paralarang itinatag na kanyang ama. Sinusubukan din niya isulat ang kwento ng buhay ng kanyang ama na nakaligtas sa dalawang digmaang sibil. Naisip niya, sino ba ako para subukan gawin ng lahat ng ito? Ang mga lingnangan ni Kijombo ang nagpaalala sa akin sa buhay ng lingkod ng Diyos na si Moises. Binigyan ng Diyos si Moises ng isang misyon. Ipapadala kita sa Paraon para balayan ang mga mamamayan kong Israelita sa Ehipto. Sumagot si Moises, sino po ba ako? Matapos ang ilang palusot ni Moises, tinanong siya ng Diyos, ano iyang hawak mo? Isang tungkod. Sa utos ng Diyos, inihagis ni Moises sa tungkod at naging ahas ito. Kahit natatakot, pinulot nito ni Moises ang muling itong naging tungkod. Sa kapangyarihan ng Diyos, hinarap ni Moises ang Paraon. Ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ni Moises na walang laban sa nag-iisang tunay ng Diyos ang mga Diyos-Diyosan ng Ehipto. Naalala ni Kijombo si Moises at naramdaman niya ang sagot ng Diyos. Kasama mo ako at ang aking salita. Nag-isip din niya ang mga kaibigan, nagpalakas ng loob niya para isulat ang kwento ng kanyang ama. Sa pamamagitan nito, may papaalam din niya ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng kanyang ama. Sa sarili nating kakayahan, kulang ang ating mga pagsisikap, pero lagi nating alalahaning naglilingkod tayo sa Diyos na nagsabing, sasamahan kita. Manalangin tayo. Diyos Ama, hindi po ako magkukulang sa anumang aking hinaharap na sitwasyon dahil ikaw ang aking kasama. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Habang binabalikan mo ang iyong araw ay pagnilayang ang tanong na ito. Ano ang mayroon ka na magagamit ng Diyos? Paano ka maghihikayat na isipan ang mga magagawa ng Diyos sa inyo?